Para alamin ang iba pang detalye ng storyang yan, kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, 2 years old pa lamang nung si Anika ay sumakit yung kanyang tenga. Ano? Hindi ba sila naghinala noon na baka merong nasa loob o may foreign object na bumabara? Pops, yung sabi ng mother, ay akala niya lang kasi dahil nga hilig ng bata talaga lumangoy, iniisip nila baka may pumasok lang na tubig dun sa tenga ng bata. Pero kinabukasan nga, noong December 2021, doon na nagreklamo yung bata na parang may makirot, na makati dun sa tenga. Pagkatapos, kung titingnan daw yung loob, parang may matigas. Pero after 2 days, dun lang lumabas yung discharge nga na color dark brown na. Okay, anong epekto nito sa pandinig ni Anika, Yeda? Actually, hindi pa kasi sila nakakapagpa-audio hearing test. Actually, yun talaga yung target ni Ma'am Lorna. Pero kasi talagang tight pa sila sa budget kaya talaga pinag-iipunan pa. Mahal ba yan? May presyo din? Depende, Papsri. Pwede namang sa public, pwede sa private. Pero syempre, gusto na nila ituloy doon sa doktor na gumamot nga doon sa shell, nagtanggal ng shell doon sa tenga ng bata. At pero kung tinatawag niya naman daw yung bata, kinakausap niya, umiimik naman daw, sumasagot naman. Pero kapag kamalayo, hindi daw kumikibo yung bata. So hindi niya daw alam kung ito ba hindi nakakarinig o nagkaroon ba, humina ba yung pandinig ng kanyang anak. Ayon sa isang specialist, Yeda, maaaring curiosity yung naging sanhi nung pumasok na shell sa kanyang tenga at bumara. Sa mga ganitong sitwasyon, may maaari bang gawin bago itakbo ang bata sa ospital? O wag gagalawin? Ako, Papsri, ayun yung kabilin-bilinan ni Doc. Wala ka dapat gawin once na may pumasok na foreign object dyan. So, bawal na bawal mag-self-medicate, bawal pumunta sa pharmacy para bumili ng pampatak sa tenga. Huwag mong piliting alisin yung bara kung may makita ka. Dahil syempre mahirap na dahil nga sensitive yung loob ng ating tenga. So, sabi ni Doc, pumunta ka agad sa ospital, sa ENT doctor, at unang-una nilang gagawin, dapat malaman kung ano ba yung foreign object na pumasok sa tenga. Pangalawa, ano bang status ng pasyente, kung kakayanin niya ba na sumailalim sa procedure para tanggalin nga yung foreign object. Pangatlo, kung namamaga ba anong status ng tenga. Kasi once na namamaga yung tenga, Papsri, bawal yung tanggalin agad eh. Ayun din yung isa sa mga dahilan kung bakit medyo natagalan yung pagtanggal doon sa shell doon sa tenga ng bata. At saka iba-iba, Papsri, yung gamutan, case-to-case basis. So, pwede nga daw na pampatak sa tenga, oral medication, antibiotics. So, pwedeng gumamit ng ibang instruments like irrigation, suction, forceps. So, talagang depende. Kaya bawal mag-self-medicate, dapat pumunta agad sa doktor. Dahil natanggal na yung bara, yung mga bumarang maliliit na shell, kamusta na ngayon ang kalagayan ni Anika at kailangan pa rin ba ng follow-up check-up? Papsri, ngayon si Anika ay bibong bata, normal naman na siya, at pumapasok naman siya sa eskwelahan. Hindi mo nga daw aakalain na parang may nangyaring ganyan sa kanyang tenga. Sa tenga. Pero Papsri, kinakailangan niya pa rin ng mga follow-up check-up kasi baka mamaya makaramdam pa rin yung bata ng pagkirot o pagkati ng tenga. Kasi December 5 lang nung tinanggal yung mga shell sa tenga niya. Kaya kinakailangan pa ng mga reseta, ng mga gamot na kailangang ilagay doon sa kanyang tenga. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual.